Ako ay nakaupo sa waiting room ng doktor nang tumunog ang aking telepono. Ito ay ang aking nag-iisang anak na babae, Angelica. Ang kanyang boses ay kakaiba, halos malamig habang sinasabi niya, "Nanay, pupunta kami sa isang biyahe sa Europa bukas. Ibenta ko na ang iyong bahay sa dalampasigan at ang iyong sasakyan. Kailangan namin ng pera. Paalam." At ibinaba niya ang tawag ng ganoon na lang. 45 taon kong pinalaki siya, isinakripisyo para sa kanya, at itinapon niya ako na parang basura. Ngunit huminga ako ng malalim at ngumiti, dahil may isang bagay na hindi alam ng aking mahal na anak. Ang aking pangalan ay Antonina Reyes. Ako ay 71 taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay kilala ko ang aking anak. Ako ay naging biyuda 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang aking asawa, Roberto, ay namatay dahil sa atake sa puso habang kami ay nag-aalmusal. Tulad ng aming ginagawa bawat umaga sa loob ng 45 taon. Sa umagang iyon, inihain niya sa akin ang kape na may krema at tinapay. Tulad ng dati, hinalikan niya ang aking noo at sinabi, "Magandang umaga, mahal ko." Iyon ang kanyang huling mga salita. Mula noon, si Angelica ay mas madalas na naroroon sa aking buhay. O kaya ay akala ko. Dumadalaw siya sa akin 3 beses sa isang linggo. Tinulungan niya ako sa mga kayusan ng libing at sinamahan ako sa pamimili sa grocery. Inirerekomenda pa niya na magpatingin ako sa doktor para sa pangkalahatang check-up. "Nanay, kailangan mong alagaan ang iyong sarili ngayong mag-isa ka na." Sabi niya na may ngiting iyon na akala ko ay pagmamahal. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na para sa kaginhawahan lamang. Ang bahay sa dalampasigan ay naging aming santuwaryo sa loob ng maraming taon. Binili namin iyon ni Roberto nang si Angelica ay 15 taong gulang na. Sa pamamagitan ng maraming pagsisikap at sakripisyo. Bawat tag-init ay pupunta kami roon upang bumuo ng mga alaala. Ipagdiwang ang mga kaarawan at Pasko. Dadalhin ni Angelica ang kanyang mga nobyo at kalaunan ang kanyang asawa na si Eduardo. Ako ay magluluto para sa lahat, maglilinis at maglalaba. Ito ay aming tradisyon sa pamilya. Hindi ko naisip na makikita niya ito bilang pera lamang. At ang sasakyan, ang lumang Mitsubishi pickup truck na inalagaan ni Roberto na parang sariling anak. Nililinis niya ito bawat linggo, pinapalitan ang langis ng maayos, at laging ipinaparada sa isang lugar sa lilim ng puno. Alam ni Angelica kung ano ang kahulugan ng truck na iyon sa akin. Ito ang huling bagay na natira sa kanya. Ang amoy niya ay nanatili pa rin sa mga upuan. Nang ibinaba niya ang tawag, nanatili ako roon sa hindi komportableng berdeng plastic na upuan, napapaligiran ng iba pang may sakit. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako umiyak. May kakaibang nangyari sa loob ko. Isang katahimikan na hindi ko naramdaman mula nang mamatay si Roberto. Dahil sa sandaling iyon, naalala ko ang isang bagay na lubos kong nakalimutan. 3 araw bago siya namatay, ibinigay sa akin ni Roberto ang isang Manila envelope. "Antonina, ilagay mo ito sa drawer ng iyong aparador. Kung may mangyari sa akin, buksan mo ito pagkatapos ng ilang panahon. Ngunit kapag handa ka na lamang." Inilagay ko ito nang walang masyadong iniisip. Pagkatapos ng libing, sa sobrang kalungkutan at maraming kaayusan, nakalimutan ko na lang. Ngunit naroon ito, naghihintay sa akin sa bahay. Tinawag ako ng nurse upang pumasok sa opisina. Sinuri ako ng doktor at sinabi na ako ay nasa mabuting kalusugan para sa aking edad, na kailangan ko lamang magpahinga ng higit pa at kumain ng mas maayos. Tumango ako at ngumiti, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Iniisip ko ang envelope na iyon, ang lamig sa boses ni Angelica, at kung paano si Eduardo ay malamang nasa likod ng lahat nito. Hindi niya ako nagustuhan kailanman. Lagi niya akong nakikita bilang isang abala. Lumabas ako sa opisina at naglakad ng dahan-dahan patungo sa hintuan ng jeepney. Wala na akong sasakyan, ayon kay Angelica. Ngunit habang naghihintay, hindi ko mapigilang ngumiti. May isang bagay na poetiko sa lahat nito. Akala ng aking anak na iniwan niya ako na walang anuman. Ngunit ang hindi niya alam ay si Roberto. Ang aking mahal na Roberto ay laging isang taong nagpaplano ng maaga. Dumating ang jeepney at umupo ako sa tabi ng bintana. Pinanood ko ang lungsod na dumadaan. Ang mga bahay, ang mga tindahan, ang mga taong nagmamadali sa lahat ng dako. Lahat ay may sariling trahedya, sariling lihim. Ako rin ay may sarili. At malapit ko nang matuklasan ang mga iyon. Nang makauwi ako, diretso ako sa aking silid. Binuksan ko ang drawer ng aparador, at naroon ang Manila envelope, eksaktong kung saan ko ito iniwan. Medyo nanginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ito.
Nararamdaman ko na may ilang dokumento sa loob. Isinulat ni Roberto ang aking pangalan sa harap sa kanyang maayos na sulat kamay. Umupo ako sa kama na aming pinagsamahan sa maraming taon at huminga ng malalim. Nagsisimula ng dumilim sa labas at ang bahay ay napupuno ng mga pamilyar na anino na hindi na ako natatakot. Binuksan ko ang envelope ng dahan-dahan na parang binubuksan ang isang regalo sa kaarawan. Ang aking natuklasan sa loob ay magbabago ng lahat. Ang aking natuklasan sa envelope na iyon ay nagpaalis ng hininga ko. May mga legal na dokumento, titulo ng lupa, sertipiko ng bangko, at isang sulat kamay mula kay Roberto. Napuno ng luha ang aking mga mata habang binabasa ko ang kanyang pamilyar na sulat kamay. Mahal kong Antonina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi pagsasabi ng lahat habang buhay ako. Ngunit nais kong protektahan ka mula sa mga alalahanin. Sa loob ng maraming taon, ininvest ko ang ating ipon sa mga ari-arian at negosyo. Hindi lamang tayo may bahay sa dalampasigan. Mayroon tayong 6 na iba pang ari-arian. Kabilang ang gusali ng apartment, kung saan nakatira sina Angelica at Eduardo. Mayroon din tayong shares sa 3 kumpanya na nagkakahalaga ng higit pa sa iyong inaakala. Ikaw ay mayaman, mahal ko. Lagi kang mayaman, ngunit ngayon ay nasa papel na rin. Nanginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ko ang mga dokumento. May mga titulo sa mga bahay sa iba't ibang barangay ng lungsod, isang kondo sa Makati, isang maliit na motel sa Palawan, at talagang ang 20 palapag na gusali ng apartment kung saan nakatira ang aking anak. Si Roberto ay naging tahimik na may-ari sa loob ng nakaraang 10 taon. Ngunit inilagay ang lahat sa pangalan ng isang kumpanya na hindi ko alam. At ayon sa mga papel, ako ang tanging tagapagmana ng kumpanyang iyon. Mayroon ding mga pahayag ng bangko para sa mga account na hindi ko alam na umiiral na may mga numerong tila hindi totoo. Si Roberto ay naging driver ng boss sa loob ng 40 taon. Ngunit tila siya rin ay isang napakatalinong mamumuhunan. Bawas sentimo na ating naipon, bawas sakripisyo na ating ginawa, ay pinarami niya ng tahimik, at hindi ko alam ang anuman. Sa sulat, ipinaliwanag ni Roberto na itinago niya ang lahat na lihim dahil ayaw niya mag-alala ako tungkol sa pera o para malaman ni Angelica ang ating tunay na sitwasyon pinansyal. Alam mo, ang ating anak, Antonina, kung malalaman niyang mayroon tayong napakaraming pera, magbabago ang kanyang ugali. Gusto kong mahalin niya tayo dahil sa kung sino tayo, hindi dahil sa kung ano ang mayroon tayo. Anong ironya? Iniwan tayo ng ating anak na iniisip na wala tayong anuman samantalang sa katotohanan ay mayroon tayong lahat. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako sa buong bahay, hinahawakan ang mga lumang muebles at ang mga palamuti na laging pinupuna ni Angelica na lumana. Tiningnan ko ang mga laawan ng pamilya sa dingding, lalo na ang isa kung saan siya ay 5 taong gulang. Nakaupo sa kandungan ni Roberto at tumatawa. Saan nawala ang matamis na batang iyon? Kailan siya naging ganito kalamig? Ganito kakalkulado? Kinabukasan, maaga sa umaga, tumunog ang telepono. Si Angelica ulit. Ang kanyang boses ay kakaiba, mas malambot, ngunit natutunan ko ng maging maingat sa mga pagbabago ng tono na iyan. Nanay, kumusta ka? Gusto kong sabihin sa iyo na na-transfer na namin ang pera mula sa bahay at sasakyan. Inideposito namin ang iyong bahagi sa iyong account. Hindi ito marami, ngunit makakatulong ito sa iyo na mabuhay sa ilang buwan habang naghahanap ka ng mas maliit. Ang aking bahagi, tanong ko, pinapanatili ang aking boses na kalmado. Nanay, malinaw na hindi namin iiwan kang walang anuman. Binigyan ka namin ng 30%. Iyan ay patas, di ba? Kailangan namin ang pera para sa aming investment sa Europa. Si Eduardo ay may hindi kapanipaniwalang oportunidad sa negosyo roon. 30% ng aking sariling mga bagay. Napakabuti. Naiintindihan ko. Mahal. At kailan kayo alis? Ngayong hapon. Nakapak na ang aming mga bagahe. Mawawala kami sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Marahil ay higit pa kung magiging maayos ang negosyo. Ngunit huwag mag-alala, nanay. Pagbalik namin, tutulungan ka namin na makahanap ng maliit na apartment. Isang bagay na akma sa iyong mga pangangailangan. Akma sa aking mga pangangailangan. Na para bang alam niya kung ano ang aking mga pangangailangan. Sige, Angelica, mag-ingat sa biyahe. Oh, nanay, alam ko na may intindihan mo. Lagi kang napakabuti. Mahal na mahal ka namin. At ibinaba niya ang tawag. Nanatili ako roon na hawak ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tumawa ako. Tumawa ako na hindi ko nagawa mula nang mamatay si Roberto.
Ang sitwasyon ay sobrang absurd. Ito ay komikal. Ninakawan ako ng aking anak, pinaalis ako sa sarili kong bahay, kausap ako na may hindi matiis na pagmamataas, at lahat upang pundohan ang isang pakikipagsapalaran sa Europa na malamang ay magiging sakuna. Ngunit ang pinakanakakainis sa akin ay hindi ang pera. Ito ay ang kadalian na itinapon niya ako. 45 taon ng aking buhay na inialay sa kanya, ng sakripisyo, ng walang kondisyong pagmamahal, at binura niya ako sa kanyang buhay sa loob ng 2 minutong tawag. Iyon ang tunay na masakit. Tiningnan ko ang aking bank account online. Talagang inideposito nila ang halaga na malamang ay mukhang mapagbigay sa kanila. Ngunit sa akin ay isang pangungutya. Ibenta nila ang bahay sa dalampasigan sa mas mababa kaysa sa halaga nito. Malamang dahil kailangan nila ng mabilis na pera. At ibinenta ang truck ni Roberto sa murang halaga. Sa hapon na iyon, mula sa aking bintana, pinanood ko sina Angelica at Eduardo na naglalagay ng kanilang mga maleta sa taxi. Siya ay may 2 malalaking maleta. Siya ay may napakamahal na mukhang carry-on bag. Pinanood ko silang tumawa, maghalikan, at gumawa ng plano. Mukha silang 2 teenager na excited sa isang pakikipagsapalaran. Hindi nila tiningnan ang aking bintana, hindi nagpaalam. Nang umalis ang taxi, umupo ako sa kusina na may tasa ng tsaa at ang mga dokumento ni Roberto na nakalatag sa mesa. Kailangan kong gumawa ng ilang desisyon. Maaari kong tawagan ang isang abogado, bawiin ang aking mga ari-arian, at ibalik ang lahat na kinuha nila. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na may mas magandang paraan upang hawakan ito, isang mas edukasyonal na paraan. Tinawagan ko si G. Perez, ang abogado na humawak sa mga gawain ni Roberto. Siya ay nasa libing, nagbigay ng kanyang pakikiramay, at sinabi na tawagan siya kung kailangan ko ng anuman. Gayon, kailangan ko siya. GNG, Reyes, masaya akong marinig ka. Kumusta ka? Mabuti naman ako, G. Perez. Kailangan kong makita ka ng madali. Nakita ko ang ilang dokumento mula kay Roberto na hindi ko ganap na naiintindihan. Siyempre, maaari kang pumunta sa aking opisina bukas sa umaga. Naroon ako. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko si Roberto. Nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan na nagbabasa ng dyaryo, tulad ng bawat umaga. At nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabi, "Oras na, mahal ko. Oras na naipaglaban mo ang iyong sarili." Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito eksaktong kaligayahan, ngunit hindi rin ang kalungkutan na naramdaman ko sa maraming buwan. Ito ay parang determinasyon. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, mayroon akong malinaw na layunin. Pupunta akong bawiin ang akin, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Angelica. Kinabukasan sa umaga, nagbihis ako ng mas maingat kaysa karaniwan. Isinuot ko ang aking damit na kulay alak, ang isa na laging sinasabi ni Roberto na mukha akong elegante. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng kaunting makiyo. At nang tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, nakita ko ang isang babae na matagal ko nang hindi nakikita. Nakita ko ang isang malakas na babae. Ang opisina ni G. Perez ay nasa sentro ng lungsod. Ito ay isang lumang ngunit elegante na gusali na may marmol na sahig at malalaking bintana. Sinamahan niya ako ng mainit na ngiti. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, nagbago ng lubos ang kanyang ekspresyon. GNG, Reyes, ito ay higit pa sa aking inaakala. Si Roberto ay isang napakatalinong tao. Tingnan mo, ayon sa mga papel na ito, ikaw ang may-ari ng alam ko, G. Perez. Nabasa ko na sila. Ang kailangan kong malaman ay kung ano ang maaari kong gawin ng legal. Ipinaliwanag ni G. Perez na lahat ay maayos, na ang mga dokumento ay lehitimo at ako ang karapat-dapat na may-ari ng lahat ng mga ari-arian na iyon. Kinumpirma rin niya ang isang bagay na hinala ko na. Ang pagbebenta ng bahay sa dalampasigan ay illegal dahil wala si Angelica ng karapatan na ibenta ito. Maaari nating bawiin ang bahay agad, GNG, Reyes, at maaari rin tayong magsampa ng legal na aksyon laban sa iyong anak para sa pandaraya. Hindi, G. Perez. Hindi ko gustong magsampa ng legal na aksyon. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong manatiling lihim ang lahat sa ngayon. Maaari mo ba akong tulungan? Tiningnan niya ako na may kuryosidad. Ngunit tumango siya. Siyempre, ikaw ang aking kliyente. Ano ang kailangan mo? Kailangan kong bawiin ang bahay sa dalampasigan ng lihim. Gawin ang kinakailangan upang kanselahin ang pandarayang pagbebenta na iyon. At kailangan kong tulungan akong makamit ang tunay na kontrol sa lahat ng aking ari-arian. Lalo na ang gusali kung saan nakatira ang aking anak. Naiintindihan ko.
Ito ay isang proseso na tatagal ng ilang linggo. Ngunit ganap na posible. Perpekto. At G. Perez, kailangan na walang makakaalam na ako ang nasa likod ng lahat nito. Kahit pa sa ngayon. Nang lumabas ako sa kanyang opisina, naramdaman ko na parang nagising ako mula sa isang napakahabang panaginip. Naglakad ako sa mga kalye ng sentro ng lungsod na pinapanood ang mga tao, ang mga gusali, ang buhay na nagpapatuloy ng normal. Ngunit para sa akin, lahat ay nagbago. Mayroon akong plano. Ang sumunod na mga linggo ay ang pinakakakaiba sa aking buhay. Opisyal na, ako ay isang mahirap na biyuda na iniwan ng kanyang anak. Ngunit sa lihim, ako ay isang mayamang babae na tahimik na nag-orkestra sa pagbawi ng aking mga aset. Si G. Perez ay nagtrabaho ng mahusay at bawat ilang araw ay tatawag siya sa akin na may update sa pagunlad ng mga legal na proseso. Nagdesisyon akong manatili sa aking bahay sa ngayon. Ito ay akin naman, bagaman malamang na inaasahan ni Angelica na lumipat ako sa isang solong silid. Bawat umaga ay gigising ako. Mag-almusal sa payhong mesa kung saan kami ni Roberto ay nagbahagi ng maraming taon. At pagkatapos ay maglalakad sa barangay. Ang mga kapitbahay ay bumabati sa akin na may halo ng awa at kuryosidad na inilaan nila para sa mga bagong biyuda. Si Aurora, ang aking kapitbahay na buong buhay, ay lumapit sa akin isang hapon habang nagdidilig ako ng halaman sa hara. Antonina, mahal, totoo ba na si Angelica ay pumunta sa Europa at iniwan ka ng mag-isa? Aurora, pumunta siya kasama si Eduardo. May mga plano sila sa negosyo roon. At paano ka mabubuhay, mahal? Alam naming lahat na hindi nag-iwan ng maraming pera si Roberto. Kung alam mo lang, naisip ko. Huwag mag-alala, Aurora. Mabubuhay ako. Kailangan mo ba ng anuman? Pwede akong magdala ng pagkain. Tulungan ka sa grocery. Napakabuti mo, ngunit okay lang ako, talaga. Tiningnan ako ni Aurora na may ekspresyong alam ko ng mabuti. Ito ay ang parehong tingin na natanggap ko pagkatapos ng libing. Awa na halo ng kaunting ginhawa na hindi ito ang kanyang trahedya. Maari, alam mo kung saan mo ako mahahanap kung kailangan mo ng anuman. Ang mga pag-uusap na ito ay paulit-ulit. Ang tindero ng karne, ang panadero, ang babae sa tindahan sa kanto. Lahat ay kausap ako na may malambot na tono na ginagamit nila para sa mga kapuspalad. At tumatango ako, ngumingiti, at nagpapasalamat sa kanilang pag-aalala. Ngunit sa loob, ang isang bahagi ko ay nasisiyahan sa pagganap na ito. Ito ay parang pamumuhay ng dobleng buhay. Tinawagan ako ni G. Perez isang Miyerkules sa umaga. GNG Reyes, may mabuting balita ako. Nagawa kong kanselahin ang pagbebenta ng bahay sa Dalampasigan. Ang mga bumili ay hindi alam na ang pagbebenta ay pandaraya. Kaya nakuha nila ang kanilang pera ng walang problema. Ang bahay ay sa iyo ulit. Napakahusay, G. Perez. At ang gusali kung saan nakatira si Angelica, iyon ay mas komplikado. Teknikal na, ikaw ay laging ang may-ari sa pamamagitan ng kumpanya. Ngunit kailangan nating gumawa ng ilang administratibong pagbabago upang magkaroon ka ng direktang kontrol. Dapat tatagal iyon ng 1 pang 2 linggo. Perpekto. Ipaalam mo sa akin. Pagkatapos ibaba, umupo ako sa kusina na may kape at naisip si Angelica. Siya ay nasa Europa sa loob ng 3 linggo. At wala akong narinig mula sa kanya. Walang tawag, walang mensahe, wala ring postcard. Para sa kanya, tumigil ako sa pag-iral sa sandaling nakuha niya ang pera na kailangan niya. Ngunit alam ko na iyon ay magbabago sa lalong madaling panahon. Nagdesisyon akong bisitahin ang bahay sa Dalampasigan. Sumakay ako ng bus patungo sa baybayin. Ang payhong ruta na ginawa namin ni Roberto ng daan-daan na beses. Ang bahay ay eksaktong tulad ng naalala ko. Maliit, pinintahan ng kremang kulor na may beranda na tanaw ang karagatan. Ang mga bagong may-ari ay naglagay ng ilang halaman sa pot sa hagdan. Ngunit bukod doon, lahat ay pareho. Umupo ako sa gilid ng kalsada sa kabila at tiningnan ito sa loob ng 1 oras. Naalala ko ang mga hapon ng tag-init ng si Angelica ay maliit pa. Tumatakbo sa beach at gumagawa ng kastilyo sa buhangin. Si Roberto na nag-ihaw ng isda sa barbecue, habang ako ay gumagawa ng salad sa kusina. Si Angelica na dumarating kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos mga nobyo, pagkatapos si Eduardo. Lahat na masasayang sandali na inihanda niya sa isang simpleng transaksyon sa komersyo. Isang matandang Ginoo ang lumabas sa bahay at nakita akong nakaupo roon. Lumapit siya sa akin na may kuryosidad. Okay ka ba, Ginang? Salamat. Naalala ko lang. Kilala ko ang dating may-ari. Kilala ko sila ng mabuti. Sayang ang nangyari. Sinabi nila sa amin na ang matandang Ginang ay may sakit ng husto
at kailangan ibenta ng mabilis. Akala namin ay bargain, ngunit lumalabas na hindi legal ang pagbebenta. Kailangan naming ibalik ang bahay. Kilala mo ba sila ng personal? Hindi. Ginawa namin lahat sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ngunit sinabi nila sa amin na ang anak na babae ang humahawak ng lahat dahil hindi kaya ng ina. Anong malungkot na sitwasyon? Kung alam mo lang kung gaano kalungkot ito talaga, naisip ko. Mabuti na lang at hindi nawala ang inyong pera. Maswerte, lahat ay naayos ng maayos. Bagaman, ngayon ay kailangan naming maghanap ng isa pang bahay. Nagustuhan namin ito ng husto. Umalis ako roon na may mabigat na puso. Hindi lamang ang pera ang masakit. Ito ay ang kadalian na nagsinungaling si Angelica tungkol sa akin. Gumawa siya ng kwento tungkol sa aking sakit. Ginamit niya ang aking diumanoy kahinaan upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Para sa kanya, hindi ako isang tao na may damdamin, kundi isang hadlang na kailangang alisin. Sa gabing iyon, tinawagan ko ulit si G. Perez. G. Perez, kailangan kong tulungan mo ako sa isa pang bagay. Gusto kong bawiin din ang truck ni Roberto. Iyon ay mas mahirap, G. Reyes. Ang truck ay nasa iyong pangalan. Ngunit ang iyong anak ay may power of attorney na nagpapahintulot sa kanya na ibenta ito. Paano iyon possible? Tila, pumirma ka ng power of attorney ilang buwan na ang nakalilipas pagkatapos mamatay ang iyong asawa. Hindi mo ba naalala? Naroon ito, ang sandali na nagsimulang planuhin ni Angelica ang lahat nito. Malabo kong naalala ang pagpirma ng ilang papel na dinala niya sa akin. Na sinasabi na yon ay upang mapadali ang libing at mga kaayusan sa mana. Ako ay sobrang nalilito sa kalungkutan na pumirma ako nang hindi binabasa. Napaka-inosente ko. Naiintindihan ko, G. Perez. May paraan ba upang bawiin ito? Maaari nating subukan. Ngunit ito ay mas komplikado. Kailangan nating patunayan na pumirma ka ng power of attorney sa ilalim ng panlilinlang o pamimilit. Gawin natin ito. Gusto kong bawiin ang lahat na kinuha nila sa akin. Sa susunod na ilang linggo, nabuo ko ang isang kakaibang routine. Sa umaga, ako ay ang mahirap na biyuda na kilala ng lahat. Lumabas ako upang bumili ng mga pangangailangan, makipag-usap sa mga kapitbahay, at panatilihin ang hitsura. Ngunit sa hapon, ako ay naging isang negosyante. Pinag-aralan ko ang mga dokumento ni Roberto, kausap si G. Perez, at planuhin ang susunod na hakbang. Natutunan ko ang mga bagay tungkol sa pinansya na hindi ko naisip na kailangan kong malaman. Natuklasan ko na si Roberto ay mas matalino kaysa sa aking inaakala. Bawat isa sa kanyang investment ay maingat na kinakalkula. Ang gusali kung saan nakatira si Angelica, halimbawa, ay hindi lamang kumikita mula sa upa. Ito ay nasa lugar na mabilis na tumataas ang halaga. Natuklasan ko rin na si Eduardo, ang asawa ni Angelica, ay may maraming utang. Kumuha siya ng mga pautang gamit ang apartment na kanilang tinitirahan bilang kolateral, nang hindi alam na hindi siya ang tunay na may-ari. Kapag natuklasan ito ng mga bangko, siya ay magkakaroon ng malaking problema. Tinawagan ako ni G. Perez isang Biyernes na may mahalagang balita. G. Reyes, natapos na namin ang lahat ng paperwork. Mayroon ka na ngayong kabuuang kontrol sa lahat ng iyong ari-arian. Nabawi ko rin ang truck ni Roberto. Ang bumili ay lumalabas na kakilala ko. At nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, pumayag siyang ibalik ito kapalit ng maliit na kabayaran. Napakahusay na trabaho, G. Perez. Ngayon, kailangan kong tulungan mo ako sa isa pang bagay. Gusto kong magpadala ka ng liham sa aking anak. Anong uri ng liham? Isang paabiso sa pagpapaalis. May katahimikan sa kabilang linya. G. Reyes, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Ganap na sigurado. Nagdesisyon siyang hindi ako importante sa kanyang buhay. Ngayon ay malalaman niya kung gaano ako kaimportante. Naiintindihan ko. Gusto mo bang ipadala ito sa Europa? Hindi. Gusto kong ibigay mo ito sa kanya kapag bumalik siya. May pakiramdam akong malapit na ito. Hindi ako nagkamali. Sa hapon na iyon, dumating si Aurora na tumatakbo sa aking bahay na may sariwang balita sa barangay. Antonina, alam mo ba na si Eduardo ay may problema sa bangko? Sinabi sa akin ng aking bayaw na nagtatrabaho roon na iniimbestigahan nila ang ilang pautang na kinuha niya gamit ang apartment na kanilang tinitirahan bilang kolateral. Ngunit lumalabas na hindi niya ari ang apartment. Talaga. At tila hindi alam ni Angelica ang anuman. Sinasabi nila na kailangan niyang bumalik mula sa Europa upang ayusin ang gulo na ito. Anong komplikadong sitwasyon? At ang pinakamasama ay tila nagsinungaling si Eduardo sa kanya tungkol sa negosyo sa Europa. Walang negosyo.
Gusto lamang niyang makatakas sa mga utang na mayroon siya rito. Perpekto. Lahat ay nagaganap ng eksakto tulad ng aking inaasahan. Nagdiwala si Angelica kay Eduardo. Isinakripisyo ang kanyang relasyon sa akin para sa kanya. At ngayon ay natutuklasan niya na hindi siya ang taong inaakala niya. Sa gabing iyon, umupo ako sa beranda na may tasa ng tsaa at tiningnan ang mga bituin. Sinasabi ni Roberto na ang mga bituin ay ang mga kaluluwa ng mga taong namuhay ng buo na nagbabantay sa kanilang pamilya mula sa langit. Kung iyon ay totoo, naroon siya. Pinapanood ang kanyang plano na nagaganap ng perpekto. Salamat, mahal ko, sabi ko sa langit. Salamat sa pag-aalaga sa akin, kahit pagkatapos ng iyong kamatayan. Kinabukasan, tinawagan ako ni G. Perez ng maaga. GNG Reyes, may balita ako. Ang iyong anak ay kakadating lamang sa bansa. Nasa airport siya ng mag-isa. Mag-isa. Tila si Eduardo ay nanatili sa Europa. May mga tsismis na nagkaroon sila ng malaking away. Naiintindihan ko. Ipinadala mo ba ang liham? Ipinapadala ko ito ngayon. Dapat matanggap niya ito bukas. Ibinaba ko ang telepono at nanatili ako sa kusina, na nararamdaman ang halo ng nerbiyos at antisipasyon. Pagkatapos ng maraming linggo ng tahimik na pagpaplano, dumating na ang sandali para sa unang tunay na hakbang. Si Angelica ay malapit nang matuklasan na ang kanyang ina ay hindi ang walang depensang biktima na kanyang inaakala. Dumating si Angelica sa kanyang apartment sa Martes ng gabi. Alam ko ito dahil si Aurora, na tila may mga impormante sa buong barangay, ay dumating upang sabihin sa akin kinabukasan, Antonina, bumalik ang iyong anak kagabi. Nakita ko siyang pumasok na may isang maleta, ngunit mukha siyang kakilakilabot, maputla, may madilim na bilog sa ilalim ng mata, na parang umiyak siya sa buong biyahe. Mag-isa, ganap na mag-isa. At may kakaiba, Antonina, nang tanungin siya ng doorman ng susi, wala siya. Kailangan niyang humingi sa superintendente na buksan gamit ang emergency copy. Kawili-wili. Si Eduardo ay may susi, na nangangahulugan na malamang nagdesisyon siyang hindi bumalik. O marahil ay natuklasan ni Angelica ang isang bagay tungkol sa kanya at tumakas. Sa anumang kaso, bumalik ang aking anak, at sa lalong madaling panahon ay matatanggap niya ang aking maliit na regalo ng pagbabalik. Tinawagan ako ni G. Perez sa hapon na iyon. GNG Reyes, na ipadala na ang liham 1 oras na ang nakalilipas. Kinumpirma ng doorman na natanggap ito ng iyong anak ng personal. Perpekto. Gaano katagal ang binigay natin sa kanya? 30 araw upang iwan ang apartment ayon sa legal na pamantayan. Ngunit GNG Reyes, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Siya ay iyong anak pa rin. G. Perez, pinaalis ako ng aking anak sa sarili kong bahay sa pamamagitan ng 2 minutong tawag. Ibenta niya ang aking mga bagay nang hindi nagtanong. Tinatrato niya ako na parang basura. Ngayon ay matututo siya na ang mga aksyon ay may konsekwensya. Naiintindihan ko. Nais ko lamang natiyakin na naisip mo ang lahat ng implikasyon. Naisip ko na sila, G. Perez. Lahat ng mga iyon. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising na iniisip ang mukha ni Angelica nang basahin niya ang liham. Ang paunang pagkalito, pagkatapos ang hindi paniniwala, pagkatapos ang panik. Malamang naisipin niyang ito ay pagkakamali na may sinusubukang manloko sa kanya. Ngunit kapag tumawag siya upang beripikahin, matutuklasan niya na lahat ay ganap na legal. Kinabukasan, na parang naghihintay siya sa aking tawag, tumunog ang telepono ng 8 oras sa umaga. Si Angelica ito, at ang kanyang boses ay mukhang desperado. Nanay, kailangan kong kausapin ka ng madali. Magandang umaga, mahal. Kumusta ang Europa? Nanay, wala akong oras para doon ngayon. Natanggap ko ang isang napakakakaibang liham kahapon. Sinasabi na kailangan kong iwan ang aking apartment sa loob ng 30 araw. Ito ay dapat na pagkakamali, di ba? Alam mo ba ang anuman tungkol dito? Isang paabiso sa pagpapaalis. Kakaiba. Mula kanino? Mula sa isang kumpanya na hindi ko narinig. Ito ay sandali. Hanapin ko ang liham. Roberto Investments, Inc. Alam mo ba ang kumpanyang ito? Ginamit ni Roberto ang kanyang sariling pangalan para sa kumpanya. Napaka-poetiko. Hindi, mahal. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Sigurado ka ba na lehitimo ang liham? Iyan ang gusto kong alamin. Nanay, kailangan mong tulungan ako. Hindi ko alam ang gagawin. Iniwan ako ni Eduardo sa Europa. Tumakas siya kasama ang isa pang babae, at ngayon bumalik ako sa ganito. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Naroon ang kumpirmasyon. Iniwan siya ni Eduardo. Malamang nang maubos ang pera
o nang mapagtanto niya na ang mga legal na problema sa bahay ay mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Kawawang Angelica. Isinakripisyo niya ang kanyang pamilya para sa isang walang kwentang lalaki. Paumanhin ko, mahal. Nasaan ka ngayon? Nasa apartment ako. Ngunit hindi ko alam kung gaano katagal. Nanay, pwede ba akong pumunta riyan? Kailangan kong makipag-usap sa isang tao. Wala akong iba pa. Ang ironya ay perpekto. Ngayon na iniwan siya ng walang lalaki na dahilan ng pag-iwan niya sa akin. Naalala niyang may ina siya. Siyempre, mahal. Pumunta ka rito anumang oras. Papunta na ako. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Kailangan kong maging perpekto para sa pagganap na ito. Isinuot ko ang aking pinakakonserbatibong kulay abong damit. Itinali ang aking buhok sa simpleng bon. At nagpraktis ng aking ekspresyon bilang isang nag-aalalang ngunit sumusuko na ina. Kapag dumating si Angelica, makikita niya eksakto ang inaasahan niya makita. Isang mahirap, mahinang biyuda na iniwan ng sariling anak. Dumating si Angelica 1 oras pagkatapos. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako sa kung gaano siya mukhang masama. Nawala siya ng timbang, may malalim na bilog sa ilalim ng mata. At ang kanyang mamahaling damit ay mukhang gusot at hindi maayos. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Nanay, sabi niya, at sa isang sandali ay naisip kong yayakap siya sa akin. Ngunit tumigil siya na parang bigla niyang naalala kung paano nagtapos ang mga bagay sa pagitan namin. Pasok ka, mahal. Gusto mo ba ng kape? Pakiusap. Umupo kami sa kusina sa parehong mesa kung saan nabasa ko ang mga dokumento ni Roberto, ilang linggo na ang nakalilipas. Si Angelica ay mukhang maliit sa upuang iyon, nawala, tulad noong siya ay bata pa, at pumupunta upang sabihin sa akin ang kanyang mga problema sa paaralan. Nanay, paumanhin ko sa paraan ng aking pag-alis. Alam ko na hindi ko kamaayos na tinatrato. Nasa nakaraan na iyon, mahal. Hindi. Tinatrato kitang masama. Sinabi ko ang mga kakilakilabot na bagay. At ngayon, nabasag ang kanyang boses. Ngayon wala akong sino man. Ano ang nangyari kay Eduardo? Iniwan niya ako kasama ang isang 25 taong gulang na waitress sa hotel sa Paris. Lumalabas na walang negosyo sa Europa. Lahat ay kasinungalingan. Gusto lamang niyang makatakas sa mga utang na mayroon siya rito at gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng iyong bahay upang punduhan ang kanyang pakikipagsapalaran. Lahat ng utang. Nanay, napakaraming utang. Tila kumuha siya ng mga pautang sa loob ng maraming taon. Gamit ang apartment na aming tinitirahan bilang kolateral. Ngunit ngayon nalaman ko na hindi siya ang may-ari ng apartment. Paano iyon possible? Narito ang aking oportunidad. Hindi ko alam, mahal. Ang mga bagay sa ari-arian ay napakakomplikado. Ang problema ay ngayon ang mga bangko ay hinahabol ako para sa kanyang mga utang. Sinasabi nila na dahil kami ay kasal, ako rin ay responsible. At bukod pa roon, ang paabiso sa pagpapaalis na ito. Nanay, hindi ko alam ang gagawin. Wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala akong matitirahan. Nagsimulang umiyak siya. Tunay na luha ng tunay na desperasyon. At sa isang sandali, lumambot ang aking pusong ina. Gusto kong yakapin siya, aliwin siya, sabihin na lahat ay magiging okay. Ngunit pagkatapos na alala ko ang lamig sa kanyang boses nang tawagan niya ako mula sa opisina ng doktor. Ang kadalian na itinapon niya ako. Ang paraan na kausap niya ako na parang ako ay isang pasanin. Kausap mo ba ang isang abogado tungkol sa liham? Wala akong pera para sa abogado. Nanay, ginastos namin lahat ang pera sa Europa. Kinuha ni Eduardo ang natitirang kaunti nang tumakas siya kasama ang babaeng iyon. Kaya, ano ang gagawin mo? Hindi ko alam. Naisip ko na marahil ay maaari akong manatili sa iyo ng ilang panahon, hanggang sa makahanap ako ng trabaho at makakuha ng maliit na lugar na titirahan. Naroon ang tanong na hinihintay ko. Pagkatapos pinaalis ako sa sarili kong bahay, pagkatapos ibenta ang aking mga bagay, pagkatapos tinatrato ako na parang basura, gusto niya ngayon na iligtas ko siya. Gusto ng mahirap na biyuda na kanyang nilikha na iligtas siya mula sa konsekwensya ng kanyang sariling aksyon. Siyempre, mahal, ito ay laging iyong tahanan. Tiningnan ako ni Angelica na may pagtataka, na parang hindi niya inaasahan na maging ganito kadali. Talaga, nanay, pagkatapos ng lahat na nangyari. Ikaw ay aking anak, Angelica. Iyon ay hindi magbabago. Tumayo siya, at sa pagkakataong ito ay niyakap niya ako. Ito ay isang desperadong yakap mula sa isang nalulunod, at kumakapit sa tanging bagay na makikita nila. Niyakap ko rin siya,
Ngunit hindi sa walang kondisyong pagmamahal mula noon. Ngayon ay may kalkulasyon sa aking yakap. Estrategya. Salamat, nanay. Pangako ko na makakahanap ako ng trabaho sa lalong madaling panahon. Hindi ako magiging pasanin. Huwag mag-alala tungkol doon ngayon. Magpahinga, at pagkatapos ay tingnan natin ang iyong mga opsyon. Umalis si Angelica sa hapon na iyon upang kunin ang ilang bagay mula sa kanyang apartment. Nanatili ako sa kusina, iniisip kung gaano kadali ito. Dumating siya sa akin ng eksakto tulad ng aking pinlano. Sirang-sira, desperado, walang opsyon, at ang pinakamaganda, wala siyang hinala. Para sa kanya, ako ay nanatiling ang mahirap na iniwang ina na kailangan niya ng awa. Ngunit ito ay ang unang bahagi lamang ng aking plano. Ang pagpapaalam sa kanya na manirahan sa akin ay magbibigay sa akin ng perpektong oportunidad para sa susunod na yugto. Papayagan ko siyang manirahan, maging ligtas, at maniwala na nakahanap siya ng kanlungan sa aking bahay. At pagkatapos, kapag hindi niya inaasahan, ituturo ko sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mahirap sa pamamagitan ng pagpili at pagiging mahirap sa pamamagitan ng konsekwensya. Sa gabing iyon, tinawagan ko si G. Perez. G. Perez, kailangan kong gawin mo ang isa pang bagay para sa akin. Sabihin mo, G. Reyes, gusto kong imbestigahan mo ang mga utang ni Eduardo. Gusto kong malaman ng eksakto kung magkano ang kanyang utang sa sino, at kung ano ang legal na opsyon ko upang ihiwalay ang mga ito mula sa aking anak. Tatagal iyon ng oras, ngunit posible. Perpekto. At G. Perez, gusto kong panatilihin itong ganap na lihim. Walang makakaalam na ako ang nasa likod ng investigasyong ito. Siyempre, G. Reyes, maari ba akong magtanong kung ano ang iyong huling plano? Ang aking plano, G. Perez, ay napakasimple. Ililigtas ko ang aking anak. Ngunit una ay kailangan niyang maunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagtama sa pinakailalim. Nang ibaba ko, nagbuhos ako ng isang baso ng alak na iniingatan ni Roberto para sa mga espesyal na okasyon. Matagal na mula nang magkaroon ako ng espesyal na okasyon na tulad nito. Nagsimula na ang laro, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mayroon akong lahat ng mabubuting card sa aking kamay. Lumipat si Angelica sa aking bahay kinabukasan. Dumating siya na may 2 maleta at isang kahon na karton. Lahat na natira sa kanyang nakaraang buhay. Pinanood ko siyang mag-unpack sa kanyang lumang silid, ang parehong isa na kanyang tinulugan noong kanyang kabataan. At nakita ko ang kahihiyan sa bawat isa sa kanyang galaw. Siya ay lumipat mula sa pamumuhay sa luxury condo patungo sa pagkukubli sa silid ng kanyang kabataan. Nanay, nakita ko ito sa apartment. Sabi niya, ipinapakita sa akin ang isang Manila envelope. Ito ay nasa mga bagay ni Eduardo. May pangalan mo rito. Ito ay isa pang envelope ni Roberto. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ngunit pinanatili ko ang aking kalmado. Aking pangalan. Kakaiba. Tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang envelope. Talagang may nakasulat na aking pangalan sa sulat kamay ni Roberto. Ngunit ang envelope na ito ay iba sa isa na nakita ko sa aking aparador. Ito ay mas maliit, mas bago. Marahil ay nakita ito ni Eduardo sa mga bagay ni tatay nang mamatay siya at nakalimutan na ibigay sa akin. Sabi ni Angelica, possible. Pwede ko ba itong tingnan? Binuksan ko ang envelope sa kanyang harapan. Sa loob ay isang maikling liham at isang maliit na susi. Ang liham ay nagsasabi, Antonina, kung binabasa mo ito pagkatapos matanggap ang pangunahing envelope, ibig sabihin ay dumadaan ang ating anak sa mahirap na panahon. Ang susi na ito ay bubukas ng isang safety deposit box sa Central Bank sa Sangay sa sentro ng lungsod. Ang numero ay 247. May isang bagay roon na makakatulong sa iyo upang tulungan siya. Ngunit gamitin ito ng matalino. Sa walang hanggang pagmamahal, Roberto. Binasa ni Angelica ang liham sa aking balikat. Isang safety deposit box. May safety deposit box si tatay. Wala akong ideya. Ako rin ay wala. Sinungaling ako. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Sa palagay mo ay dapat nating tingnan kung ano ang nasa loob. Hindi ko alam, mahal. Marahil ay mas mabuti na iwan ang mga bagay tulad ng dati. Ngunit, nanay, marahil ay may mahalagang bagay roon. Mga dokumento o hindi ko alam. Marahil ay isang bagay na mahalaga na makakatulong sa atin. Ang desperasyon sa kanyang boses ay nakikita. Si Angelica ay kumakapit sa anumang posibilidad na makahanap ng paraan upang lumabas sa kanyang sitwasyon. At papayagan ko siyang kumapit ng kaunti pa bago ko ipakita sa kanya ang kumpletong katotohanan. Sige, sabi ko pagkatapos ng kinakalkula na pause. Pwede tayong pumunta bukas. Sa gabing iyon,
Naghapunan kami ni Angelica ng magkasama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Siya ay nagluto, sinusubukang maging kapakipakinabang. Ngunit ang pagkain ay lasa ng pagkakasala at desperasyon. Sinabi niya sa akin ang higit pang detalye tungkol sa nangyari sa Europa. At bawat kwento ay mas masama kaysa sa nauna. Nagsinungaling si Eduardo sa lahat. Nanay, hindi lamang sa negosyo, kundi sa mga utang rin. Akala ko ay kaunti lamang ang kanyang utang. Ngunit lumalabas na mayroon siyang higit sa 5 milyon pesos. At ang pinakamasama ay ginamit niya ang aking pangalan para sa ilang pautang nang hindi ko alam. Paano yon possible? Pinirmahan niya ang aking pirma. Nang ikasal ako sa kanya, binigyan ko siya ng ilang dokumento upang hawakan ang banking para sa aming joint account. Hindi ko naisip na gagamitin niya ang mga ito para rito. May paraan ka ba upang patunayan na hindi mo alam? Hindi ko alam. Lahat ay napakakomplikado. Sinasabi ng mga bangko na dahil kami ay kasal, ako ay responsible para sa lahat ng kanyang utang gayunpaman. At ang diborsyo, hindi ko alam kung nasaan si Eduardo ngayon. Bigla na lang siyang nawala. Ang kanyang telepono ay disconnected. Hindi sumasagot sa mga email. Wala. Na parang nawala siya. Perpekto. Tumakas si Eduardo tulad ng daga na laging siya. Iniiwan si Angelica upang harapin ang konsekwensya ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Sa isang paraan, ginawa niya ang isang pabor sa akin. Ngayon, ang aking anak ay nararanasan ng eksakto ang naramdaman ko nang iwan niya ako. Pagkakanulo ng isang taong kanyang ganap na pinagkatiwalaan. Paumanhin ko, mahal. Hindi ko alam na ganito kasama ang mga bagay. Ako rin ay hindi, nanay. Akala ko ay mahal ako ni Eduardo. Na magtatayo kami ng isang bagay ng magkasama. Ngunit lumalabas na ako ay isang madaling paraan lamang para sa kanya upang makakuha ng pera at dokumento. Nagsimulang umiyak ulit si Angelica. Paano ako naging ganito katanga? Paano ko hindi natanto kung sino talaga siya? Nakakaakit na sabihin sa kanya na nakita ko ang mga palatandaan mula sa simula. Na sinubukan kong babalaan siya na si Eduardo ay hindi mukhang mapagkakatiwalaan. Ngunit iyon ay sisira sa aking fakade bilang isang mahabagin at mahinang ina. Ang pag-ibig ay maaring maging nakakabulag minsan. Mahal. Huwag sisihin ang iyong sarili. Ngunit nanay, hindi ko lamang sinira ang aking buhay. Sinira ko rin ang iyo. Tinatrato kitang kakilakilabot. Kinuha ko ang iyong bahay, iyong truck, iyong mga bagay, at lahat upang ibigay sa isang lalaki na iniwan ako sa unang pagkakataon. Nasa nakaraan na iyon, Angelica. Mabubuhay tayo. Hindi. Ngayon tayong dalawa ay nasa gulo dahil sa aking mga pagkakamali. Nawala mo ang lahat na iniwan ni tatay at nawala ko ang aking kasal at aking kinabukasan. Tayong dalawa ay mahirap na babae na sinusubukang mabuhay. Kung alam niya lamang, naisip ko na sa sandaling ito ay mayroon akong higit na pera kaysa sa kanya may isip. Na ako ang may-ari ng gusali kung saan siya nakatira. Na maaari kong lutasin ang lahat ng kanyang problema sa isang tawag lamang. Ngunit hindi pa oras. Kinabukasan, pumunta kami sa bangko. Si Angelica ay nerbiyoso, umaasa. Pinanatili ko ang aking aksyon bilang isang nalilitong biyuda na hindi masyadong naiintindihan ang pinansya. Inihatid kami ng empleyado ng bangko sa mga safety deposit box. Bineripika ang aking AI at binuksan ang box numero 247. Sa loob ay mga alahas, maraming alahas, singsing, kwintas, bracelet, hikaw. Nakilala ko ang ilang piraso bilang mana mula sa pamilya ni Roberto. Ang iba ay ganap na bago sa akin. Mayroon ding liham na ipinaliwanag ang pinagmulan ng bawat piraso at ang tinatayang halaga nito. Huminga ng malalim si Angelica. Nanay, ito ay dapat na nagkakahalaga ng kayamanan. Sa tingin mo, tingnan mo ang esmeralda na ito sa kwintas na perlas. Nanay, nag-imbak si tatay ng isang kayamanan rito. Ayon sa liham ni Roberto, ang mga alahas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.0 milyon pesos. Ito ay isang makabuluhang halaga. Ngunit wala ito kumpara sa natitirang aking aset. Ito ay parang paghahanap ng ilang barya sa ilalim ng sofa kapag mayroon kang 50 milyon pesos sa bangko. Ano ang gagawin natin dito, nanay? Hindi ko alam, mahal. Mga alaala ng pamilya ang mga ito. Ngunit, nanay, maaari nating ibenta ang ilang piraso. Sa perang ito, maaari mong bawiin ang iyong bahay sa dalampasigan. At maaari kong bayaran ang ilang utang ni Eduardo. Naroon ulit ito. Kahit nang makita niya ang isang bagay na mahalaga. Ang unang reaksyon ni Angelica ay isipin kung paano ito gamitin upang lutasin ang mga problema na nilikha ni Eduardo. Hindi pa siya natuto ng anuman.
Sigurado ka ba na gusto mong gamitin ang mana ng iyong ama upang bayaran ang mga utang ni Eduardo? Ano pa ang opsyon ko, nanay? Kung hindi ako magbabayad ng isang bagay sa lalong madaling panahon, ang mga bangko ay magsasara ng lahat na mayroon ako. At teknikal na, wala akong ari. Lahat ay nasa pangalan ni Eduardo. Isipin mong mabuti, mahal. Kapag ibinenta mo ang mga alahas na ito, hindi mo na mababawi ang mga ito. Alam ko, ngunit ano pa ang maaari kong gawin? Hindi ako makakakuha ng trabaho na may lahat ng mga legal na reklamong ito na nakabinbin. Walang employer na gustong kumuha ng isang tao na may napakaraming legal na problema. Dinala namin ang mga alahas sa bahay. Inilatag ni Angelica ang mga ito sa mesa sa kusina at sinuri ang isa-isa. Kinakalkula kung alin ang maaari niyang ibenta at alin ang maaari niyang itago. Masakit na panoorin siyang bawasan ang mga dekada ng kasaysayan ng pamilya sa mga numero sa spreadsheet. Nanay, sa tingin ko ay makakakuha ako ng 1 milyon pesos para sa mga alahas. Sabi niya isang hapon, binibilang ang pera sa mesa sa kusina. Ito ay mas mababa kaysa sa aking inaasahan. Ngunit sapat ito upang bayaran ang pinaka-urgent na mga utang. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Wala akong pagpipilian. Kung hindi ako magbabayad ng isang bagay sa lalong madaling panahon, sasamsamin nila ang lahat. Kahit ang bahay na ito ay maaring nasa panganib kung patunayan nila na mayroon akong ilang uri ng legal na koneksyon sa mga ari-arian. Gaano ka-ironi ang sitwasyon? Nag-aalala si Angelica tungkol sa paggawala ng isang bahay na akin, na nagbabayad ng mga utang ng isang lalaki na iniwan siya gamit ang pera mula sa mga alahas na pag-aari ng parehong lalaki na lumikha ng kayamanan na makakapagligtas sa kanya. At paano mo desisyunan kung aling utang ang babayaran muna? Kausap ko ang isang libreng tagapayo sa pinansya sa bangko. Sinabi niya sa akin na unahin ang mga utang na may tunay na kolateral dahil iyon ang maaring makaapekto sa ari-arian o humantong sa agarang pagsasara. Si Angelica ay maturd ng husto sa mga ilang linggong ito. Ang babae na ibinenta ang aking mga bagay nang hindi kumukonsulta ay ngayon ay maingat na iniimbestigahan ang bawat desisyon sa pinansya. Ang pagdurusa ay nagpabuti sa kanya na mas responsible ngunit mas marupok din. Sa gabing iyon, habang inaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, natanggap ko ang tawag mula kay G. Perez. GNG Reyes, may buong ulat ako. Tungkol sa mga utang ni Eduardo. Ang sitwasyon ay mas masama kaysa sa aking inaakala. Gaano ka masama? May utang siya na higit sa 1 milyon pesos sa ilang bangko, at may utang din sa mga pribadong tagapautang. Ang mas nakakabahala ay ginamit niya ang mga peke na dokumento na may pirma ng iyong anak para sa ilang pautang na ito. Ibig sabihin ay legal na responsible si Angelica. Ito ay komplikado. Kung maaari nating patunayan na hindi niya alam, maaari nating ilabas siya sa ilang utang. Ngunit ito ay magiging mahaba at mahal na proseso. Gaano kamahal para sa isang mabuting abogado na espesyalista sa mga ganitong kaso? Marahil 2.5 milyon pesos at wala ring garantiya ng tagumpay. Naiintindihan ko. At kung babayaran niya lamang ang mga utang. Kung mayroon siyang pera, iyon ang pinakamabilis na solusyon. Ngunit nagdududa ako na may access siya sa ganoong halaga. G. Perez, gusto kong ihanda mo ang lahat ng kinakailangang dokumento upang ilabas ang aking anak sa mga utang na ito. Ngunit huwag mong sabihin sa kanya ang anuman pa. Ikaw ay magbabayad GNG, Reyes. Gagawin ko ang anumang kinakailangan upang protektahan ang aking anak. Ngunit ito ay kailangang hawakan sa isang napaka-espesipikong paraan. Nang ibaba ko, nakita ko si Angelica sa sala na tinitingnan ang mga alahas na may malungkot na ekspresyon. Mukha siyang nawala, tulad ng isang bata na nabasag ang kanyang paboritong laruan at hindi alam kung paano ayusin ito. Ano ang iniisip mo, mahal? Tungkol kay tatay. Tungkol sa kung gaano siya magiging disappointed sa akin kung makikita niya ang ginawa ko sa aking buhay. Mahal na mahal ka ng iyong ama, Angelica. May intindihan niya. Hindi, nanay. Itinuro niya sa akin na maging responsable. Pahalagahan ang pamilya, huwag maging makasarili. At ginawa ko ang eksaktong kabaligtaran. Iniwan ko ang aking ina para sa isang lalaki na lumalabas na sinungaling. Ibenta ko ang mga alaala ng pamilya para sa pera. Sinira ko ang lahat na kanyang binuo. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, narinig ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang boses. Ito ay hindi lamang pagdadalamhati sa konsekwensya ng kanyang mga aksyon, kundi isang tunay na pagkilala na gumawa siya ng isang bagay na mali sa moral. Ang mga tao ay nagkakamali, mahal. Ang mahalaga ay matuto mula sa mga iyon. Ngunit paano ako matuto mula rito, nanay? Paano ko ayusin ang pinsalang ginawa ko?
Naroon ang tanong na hinihintay ko. Si Angelica ay sa wakas ay handa na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga aksyon at kanilang konsekwensya. Ngunit hindi pa oras upang ipakita ang aking huling card. Una, kailangan kong payagan siyang tamaan ang pinakailalim ng ganap. Ang susunod na ilang araw ay kritikal para sa aking plano. Nagdesisyon si Angelica na ibenta ang karamihan ng mga alahas, na iniingatan lamang ang singsing na engagement na ibinigay sa akin ni Roberto at isang maliit na kwintas na pag-aari ng kanyang lola. Pinanood ko siyang maghanda upang pumunta sa mga tindahan ng alahas, magsaliksik ng presyo, at makipagnegosyo sa mga bumibili. Masakit na panoorin siyang bawasan ang mga dekada ng kasaysayan ng pamilya sa mga transaksyon sa komersyo. Ngunit kinakailangan para maunawaan niya ang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon. Nanay, nakuha ko ang ₱1,000,000 para sa mga alahas. Sabi niya isang hapon, binibilang ang pera sa mesa sa kusina. Ito ay mas mababa kaysa sa aking inaasahan. Ngunit sapat ito upang bayaran ang pinaka-urgent na mga utang. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Wala akong pagpipilian. Kung hindi ako magbabayad ng isang bagay sa lalong madaling panahon, sasamsamin nila ang lahat. Kahit ang bahay na ito ay maaring nasa panganib kung patunayan nila na mayroon akong ilang uri ng legal na koneksyon sa mga ari-arian. Gaano ka-ironi ang sitwasyon? Nag-aalala si Angelica tungkol sa paggawala ng isang bahay na akin, na nagbabayad ng mga utang ng isang lalaki na iniwan siya gamit ang pera mula sa mga alahas na pag-aari ng parehong lalaki na lumikha ng kayamanan na makakapagligtas sa kanya. At paano mo desisyunan kung aling utang ang babayaran muna? Kausap ko ang isang libreng tagapayo sa pinansya sa bangko. Sinabi niya sa akin na unahin ang mga utang na may tunay na kolateral dahil iyon ang maaring makaapekto sa ari-arian o humantong sa agarang pagsasara. Si Angelica ay mature ng husto sa mga ilang linggong ito. Ang babae na ibinenta ang aking mga bagay nang hindi kumukonsulta ay ngayon ay maingat na iniimbestigahan ang bawat desisyon sa pinansya. Ang pagdurusa ay nagpabuti sa kanya na mas responsible ngunit mas marupok din. Sa gabing iyon, habang inaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, natanggap ko ang tawag mula kay G. Perez. GNG Reyes, may mahalagang balita ako. Nagawa naming hanapin si Eduardo. Nasaan siya? Sa Paris, tulad ng hinala ng iyong anak. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi. Sinusubukan niyang makakuha ng French residency sa pamamagitan ng peke na kasal sa batang babae na binanggit ng iyong anak. Peke na kasal. Tila, kailangan ng babae ng mga papel at kailangan niyang manatili sa Europa nang hindi deportado. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakita namin ang ebidensya na sadya niyang peke ang mga dokumento ng iyong anak na may layuning tumakas sa bansa. Ibig sabihin ay maaring ilabas si Angelica sa mga utang. Sa ebidensyang ito, maaari nating patunayan ang pandaraya at pamimilit. Ang iyong anak ay hindi kailangang magbayad ng anuman para sa ginawa ni Eduardo sa likod niya. Ito ay perpekto. Mayroon akong paraan upang iligtas si Angelica mula sa lahat ng kanyang utang ng legal nang hindi niya hinala na mayroon akong pera upang gawin ito. G. Perez, gusto kong simulan mo ang legal na proseso agad. Huwag mong sabihin ang anuman sa aking anak pa. Gusto kong tapos na ang proseso bago ko sabihin sa kanya. Ayaw kong bigyan siya ng maling pag-asa. Naiintindihan. Tatagal ito ng mga 3 linggo, marahil 1 buwan. Perpekto. Nang ibaba ko, tiningnan ako ni Angelica na may kuryosidad. Sino iyon, nanay? Isang ginang na nagtanong tungkol kay GNG. De la Cruz, ang aming kapitbahay sa kanto. Mali ang numero. Ang pagsisinungaling ay naging madali. Bawat araw na lumilipas, mas komportable ako sa dobleng buhay na ito na aking pinamumuhay. Sa isang banda, ako ay ang mahirap, iniwang ina na pinaniniwalaan ni Angelica. Sa kabilang banda, ako ay isang mayamang babae, tahimik na nag-orkestra sa pagligtas at edukasyon ng aking anak. Sa susunod na 2 linggo, pinanood ko si Angelica na nahihirapan sa mga desisyon na hindi niya kailanman kailangang gawin. Kung paano pahabain ang pera para sa pagkain, kung paano makipagnegosyo sa mga maniningil, kung paano maghanap ng trabaho kapag sirang-sira ang iyong credit history. Ito ay isang malupit ngunit kinakailangang edukasyon. Nanay, pumunta ako sa 3 job interview ngayon. Sabi niya sa akin isang gabi. Umuwi na may namamagang paa at pagod na mukha. 2 sa kanila ay sinabi na hindi nila ako makukuha dahil sa mga nakabinbing legal na problema. Ang pangatlo ay nag-offer sa akin ng part-time na trabaho sa paglilinis ng opisina sa gabi. Kukunin mo ba ito? Wala akong pagpipilian. Maliit ang bayad, ngunit mas mabuti kaysa wala. At maaari akong magtrabaho sa gabi
upang ipagpatuloy ang paghahanap ng mas mabuti sa araw. Ang pagkakita sa aking anak, na namuhay ng komportable sa loob ng higit sa 40 taon, na naghahanda upang maglinis ng opisina sa gabi, ay sumira sa aking puso. Ngunit ito ay nagpupuno rin sa akin ng pagmamalaki. Sa wakas ay harapin niya ang katotohanan nang hindi inaasahan na may iba pang lulutas sa kanyang mga problema. Sigurado ka ba na kaya mong hawakan ang ganitong pisikal na trabaho? Kailangan kong matuto. Hindi ko maaaring ipagpatuloy ang pagiging pasanin sa iyo, nanay. Sapat na pinapayagan mo akong manirahan rito ng libre. Ito ay iyong tahanan, Angelica. Hindi, nanay. Ito ay iyong tahanan at narito ako dahil sa iyong kabutihan. Ngunit hindi ko ito abuso ng walang hanggan. Isang gabi, habang nasa unang shift ng paglilinis si Angelica, dumating si Aurora upang bisitahin. Umupo siya sa kusina kasama ko. Umiinom ng tsaa at tinitingnan ang mga larawan ng pamilya sa dingding. Antonina, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Ano ang ibig sabihin mo? Bueno, nang umalis siya, mukha siyang sigurado sa sarili, sobrang mayabang. Kausap niya ang tungkol sa magandang buhay na magkakaroon siya sa Europa. Tungkol sa kung gaano ka-successful si Eduardo. At ngayon bumalik siya, ganap na sirang-sira, nagtatrabaho sa paglilinis, naninirahan ulit sa iyo. Ang buhay ay maraming pagliko. Aurora, ngunit may iba pa. Pinapanood ko si Angelica sa mga araw na ito, at mukha siyang iba. Hindi lamang malungkot, kundi mapagkumbaba, na parang natuto siya ng isang bagay na mahalaga. Si Aurora ay laging napaka-obserbante. Ano sa palagay mo ang natuto niya? Sa palagay ko ay natuto niya ang halaga ng mga bagay na kanyang itinuturing na granted. Tulad ng pagkakaroon ng ina na nagmamahal ng walang kondisyon. Mahil. Aurora, pwede ba akong magsabi sa iyo ng isang bagay? Nang umalis si Angelica at tinatrato ka ng masama, marami sa amin ang naisip na hindi mo siya mapapatawad kailanman. Ngunit narito ka na nag-aalaga ulit sa kanya. Nagbibigay ng tahanan kapag wala siyang mapupuntahan. Siya ay aking anak, Aurora. Ngunit hindi bawat ina ay gagawin ang ginagawa mo. Lalo na pagkatapos tinatrato ng ganoon. Kung alam lamang ni Aurora ang kumpletong katotohanan, na mayroon akong kapangyarihan upang lutasin ang lahat ng problema ni Angelica. Ngunit pinipili kong payagan siyang magdusa ng kaunti pa upang matuto siya ng buong aral. Sa palagay mo ay tama ang ginagawa ko. Sa palagay ko ay ginagawa mo ang gagawin ng mabuting ina. Ngunit sa palagay ko rin na kailangan ni Angelica na ganap na maunawaan ang nawala niya nang iwan kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay ko ay kailangan niyang pahalagahan ka hindi lamang bilang ina na nagliligtas sa kanya kapag nasa gulo, kundi bilang malakas na babae na bumuo ng matatag na buhay sa loob ng 45 taon. Kailangan niyang igalang ka, hindi lamang kailanganin ka. Si Aurora ay tumama ng eksakto. Iyon ay eksaktong punto ng buong aking plano. Hindi ko gusto na bumalik si Angelica sa akin dahil sa desperasyon. Gusto ko na bumalik siya dahil sa tunay na respeto at matured na pagmamahal. At paano sa palagay mo maaaring mangyari iyon? Sa palagay ko ay nangyayari na ito. Nakita ko siya sa mga nakaraang araw, Antonina. Ang paraan na kausap niya sa iyo ngayon ay ganap na iba. Hindi na siya ang anak na nagbibigay ng utos sa iyo o tinatrato ka na parang pasanin. Ngayon siya ay isang matandang babae na tunay na nagpapasalamat na magkaroon ng ina tulad mo. Sa gabing iyon nang bumalik si Angelica mula sa kanyang trabaho, nakita ko siyang dumating na pagod, ngunit may bagong dignidad. Kinita niya ang ilang pesos na iyon sa sariling pagsisikap, at iyon ay may kahulugan sa kanya. Kumusta ang iyong unang araw? Mahirap, ngunit hindi kasing masama tulad ng aking inaakala. Ang iba pang mga ginang na nagtatrabaho roon ay tinulungan ako ng husto. Isa sa kanila, si GNG Jimenez, ay itinuro sa akin ang mga trick upang maglinis ng mas mabilis. GNG Jimenez. Siya ay 60 taong gulang at naglilinis ng opisina sa loob ng 20 taon. Sinabi niya sa akin na nagsimula siya pagkatapos iwan siya ng kanyang asawa na may 3 maliit na anak. Sinasabi niya na hindi ito ang trabaho na kanyang pinangarap. Ngunit binigyan siya nito ng kalayaan at dignidad. Mukha siyang matalinong babae. Siya nga. At sinabi niya ang isang bagay na nagpaisip sa akin ng husto. Sinabi niya na may 2 uri ng tao na nauwi sa trabahong ito. Ang mga naroon dahil hindi sila nagkaroon ng oportunidad, at ang mga naroon dahil sinira nila ang oportunidad na mayroon sila. Tinanong niya ako kung aling grupo ako. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko ang katotohanan na mayroon akong lahat ng oportunidad sa mundo. Isang pamilya na nagmamahal sa akin, matatag na tahanan, mana,
at sinira ko ang lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa isang walang kwentang lalaki. Ano ang sinabi niya? Tumawa siya at sinabi, "Bueno, mahal, kung gayon ay alam mo ng eksakto kung bakit ka narito. Iyon ay naglalagay sa iyo ng isang hakbang sa unahan kaysa sa karamihan ng mga tao." Nagbuhos si Angelica ng isang baso ng tubig at umupo kasama ko sa mesa. "Nanay, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang mga nakaraang linggo na ito ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Ngunit ang pinakamahalaga rin. Bakit? Dahil sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay hindi pera. Ito ay hindi pamumuhay sa pinakamahal na apartment. Ito ay hindi pag-impress sa mga tao. Ito ay pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, na naroon kapag lahat ay gumuho. Angelica, hindi. Hayaan mo akong matapos. May karapatan kang mapuot sa akin sa ginawa ko sa iyo. Iniwan kita nang kailangan mo ako ng husto. Kinuha ko ang lahat na iniwan ni tatay. Tinatrato kitang parang abala. At ngayon narito ulit ako na inaasahan na patawarin mo ako at alagaan ako. Pinatawad na kita, mahal. Ngunit hindi ko pinatawad ang aking sarili. At hindi ko gagawin hanggang sa patunayan ko na tunay akong nagbago. Na natuto ako mula sa aking mga pagkakamali. Tinawagan ako ni G. Perez kinabukasan sa umaga. GNG Reyes, may napakahusay na balita ako. Ang legal na proseso ay halos tapos na. Maaari nating ilabas ang iyong anak mula sa lahat ng utang ni Eduardo. Oras na. Pagkatapos ng mga linggo na pinanood si Angelica na nahihirapan, magtrabaho, at mag-isip tungkol sa kanyang mga pagkakamali, dumating na ang sandali upang ipakita sa kanya na hindi siya kailanman nag-iisa, na laging may isang tahimik na nagbabantay sa kanya. G. Perez, gusto kong ayusin mo ang isang pulong. Oras na para malaman ng aking anak ang buong katotohanan. G. Perez ay nag-ayos ng pulong para sa Biyernes sa umaga sa kanyang opisina. Sinabi ko kay Angelica na gumawa ako ng appointment sa isang abogado na makakatulong sa kanyang mga legal na problema. Ngunit hindi ko ipinaliwanag ang mga detalye. Pumayag siyang sumama, bagaman nerbiyoso siya tungkol sa halaga ng konsultasyon. "Nanay, wala akong pera upang bayaran ang abogado. Halos sapat lamang para sa basic na gastusin. Huwag mag-alala tungkol doon ngayon, mahal. Pakinggan lamang natin kung ano ang sasabihin niya." Dumating kami sa opisina ni G. Perez ng tama sa oras. Si Angelica ay nagbihis ng kanyang pinakamahusay na damit, na ngayon ay mukhang medyo malaki sa kanyang mas payat na katawan. Siya ay nerbiyoso, pinipilipit ang kanyang mga kamay. Inaasahan ang isa pang masamang balita sa kanyang walang katapusang listahan ng mga problema. G. Perez ay bumati sa amin na may kanyang karaniwang propesyonal na ngiti. GNG Reyes, BB Reyes, salamat sa pagpunta. Salamat sa pagtanggap sa amin, sagot ni Angelica. Bagaman dapat kong babalaan ka na ang aking sitwasyon pinansyal, ay napakakomplikado at malamang na hindi ko kayang bayaran ang mataas na bayad. Iyon ay eksakto ang pag-uusapan natin, sabi ni G. Perez, nagpapalitan ng tingin sa akin. Ngunit una, kailangan mong suriin ang mga dokumentong ito. G. Perez ay ibinigay kay Angelica ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbabago mula sa pagkalito patungo sa pagtataka. Hindi ko naiintindihan. Ang mga dokumentong ito ay sinasabi na pinirmahan ni Eduardo ang aking pirma, na may ebidensya ng pandaraya, na hindi ako responsible para sa mga utang. Tama iyan. Nag-iimbestiga kami sa iyong kaso sa nakaraang ilang linggo. Nakita namin ang sapat na ebidensya upang patunayan na ikaw ay biktima ng identity fraud. Ngunit paano iyon possible? Sino ang nagbayad para sa investigasyong ito? Wala akong pera para rito. Tiningnan ako ni G. Perez. Ito ay aking sandali. Angelica, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Ano, nanay? Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ng mga linggo ng pagganap, sa wakas ay ipapakita ko ang katotohanan. Iniwan sa akin ng iyong ama ang higit pa kaysa sa iyong alam. Napakarami pa. Ano ang ibig mong sabihin, G. Perez? Ipakita mo sa kanya ang iba pang mga dokumento. Kinuha ni G. Perez ang pangalawang folder at ibinigay kay Angelica. Sa pagkakataong ito, ang mga dokumento ay ang mga titulo ng ari-arian, ang mga pahayag ng bangko, ang mga sertipiko ng investment, ang buong kayamanan na binuo ni Roberto ng lihim. Binasa ni Angelica ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang mukha ay dumaan sa kumpletong saklaw ng emosyon. Pagkalito, hindi paniniwala, gulat, at sa wakas pag-unawa. Nanay, ito ay sinasabi na ikaw ang may-ari ng gusali kung saan ako nakatira. At na mayroon kang iba pang ari-arian,
account sa bangko, investment. Ibig sabihin nito na nang ibenta ko ang bahay sa dalampasigan. Ito ay aking bahay at ang pagbebenta ay pandaraya. Nabawi ko na ito. Tiningnan ni Angelica ang mga papel. Sinusubukang iproseso ang impormasyon. Gaano katagal mo na alam ito? Mula sa araw na tinawagan mo ako mula sa opisina ng doktor. Alam mo ito nang bumalik ako mula sa Europa na humihingi ng tulong. Alam mo na maaari mong lutasin ang lahat ng aking problema nang nakikita mo akong umiyak bawat gabi. May mahaba, tensyonadong katahimikan. Isinara ni Angelica ang mga folder at tiningnan ako ng direkta sa mata. Bakit, nanay? Bakit mo pinayagan akong magdusa nang maaari mo akong tulungan? Ito ang tanong na hinihintay ko sa loob ng mga linggo. Dahil kailangan mong matuto ng isang bagay na hindi mo matututo sa ibang paraan. Ano? Kailangan mong matuto ang halaga ng mga bagay na nawala mo. Ang halaga ng pamilya, ng respeto, ng responsibilidad. Nang iwan mo ako, hindi lamang pera ang kinuha mo sa akin. Ito ay dignidad. Ito ay pagmamahal. Ito ay tiwala. Nagsimulang umiyak si Angelica. Ngunit hindi ito luha ng awa sa sarili tulad ng mga inyak niya sa mga linggong ito. Ito ay luha ng malalim na pag-unawa. Iniwan kita nang kailangan mo ako ng husto. Tinatrato kitang parang basura. At iniligtas mo ako gayunpaman. Ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Hindi kita iniligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera upang ipagpatuloy mo ang parehong pagkakamali. Iniligtas kita sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo na tamaan ang pinakailalim upang matuto kang iligtas ang iyong sarili. Discreet na sumali si G. Perez. Bibi, Reyes, binayaran ng iyong ina ang lahat ng legal na gastusin upang palayain ka mula sa mga utang ni Eduardo. Nabawi rin niya ang lahat ng ari-arian na ibinenta ng pandaraya. Ikaw ay ganap na libre mula sa mga legal na problema. At ang trabaho sa paglilinis na nakuha ko. Maaari mong iwan ito kung gusto mo, sabi ko. Ngunit umaasa ako na hindi mo gagawin. Bakit? Dahil ang trabahong iyon ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na hindi mo natuto ng lahat ay madali. Ito ay nagtuturo sa iyo ng halaga ng sariling pagsisikap, ang dignidad ng tapat na trabaho, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat piso na kinikita mo. Tiningnan ako ni Angelica na may ekspresyong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi ang tingin ng isang anak na kailangan ang kanyang ina, kundi ang tingin ng isang matandang babae na nagpapahalaga sa isa pang babae. Pinapatawad mo ba ako, nanay? Matagal na kitang pinatawad, mahal. Ang tanong ay, maaari mo bang patawarin ang iyong sarili? Hindi ko alam kung kaya ko. Gumawa ako ng hindi mapapatawad na bagay. Ang mga tao ay nagkakamali, Angelica. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos nating kilalanin ang mga pagkakamaling iyon. G. Perez ay iniwan kaming mag-isa sa kanyang opisina ng ilang minuto. Si Angelica at ako ay umupo ng tahimik. Ipinoproseso ang lahat na nangyari. Nanay, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Kahit wala kang lahat ng perang ito, kahit ikaw ay tunay na mahirap na biyuda na aking inaakala, natuto ako ng parehong aral. Anong aral? Na walang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng isang taong nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Sa mga nakaraang linggo na ito, ang tanging bagay na nagpanatili sa aking katinuan ay ang pag-alam na may tahanan ako sa iyo. Na kahit gaano ko sinira ang aking buhay, ikaw ay nanatiling aking ina. Iyon ay hindi magbabago, Angelica. Alam ko. Ngunit alam ko rin na hindi ko na maaring ituring na granted ang pagmamahal na iyon. Kailangan kong kumita nito bawa araw na may respeto, may pasasalamat, may aksyon, hindi lamang salita. Lumabas kami sa opisina ni G. Perez na may ganap na bagong relasyon. Hindi na kami ina at anak na pinag-isa ng dugo at ugali. Kami ay dalawang matandang babae na pumili sa isa't isa pagkatapos dumaan sa pinakamahirap na pagsubok na may isip. Ang sumunod na mga linggo ay tungkol sa pagdatayo ulit. Ngunit hindi ang uri na inaasahan ni Angelica. Kahit alam niya ngayon na mayroon akong sapat na mapagkukunan upang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Nagdesisyon siyang panatilihin ang kanyang trabaho sa paglilinis sa gabi. Nanay, kailangan kong tapusin ang nagsimula ko. Sabi niya sa akin isang hapon habang naghahanda siya para sa trabaho. Hindi ako maaaring bumalik sa komportableng buhay na parang walang nangyari. Sigurado ka ba? Hindi mo kailangang parusahan ang iyong sarili ng walang hanggan. Ito ay hindi parusa. Ito ay isang paraan upang alalahanin kung sino ako noon at kung sino ako ngayon. Pinanood ko siyang isuot ang kanyang uniforme sa trabaho. Isang bagay na hindi may isip ilang buwan na ang nakalilipas ng siya ay nakatira sa luxury condo kasama si Eduardo.
Ngunit may isang bagay na iba sa kanyang tayo, sa paraan na kanyang galaw. Hindi na siya ang siyang babae na dumating na umiiyak sa aking pinto. Siya ay isang taong nakahanap ng dignidad sa tapat na trabaho. Dumating si Aurora upang bisitahin sa hapon na iyon. Tulad ng kanyang ginagawa, bawat ilang araw mula nang bumalik si Angelica. Siya ay naging isang kumpidensyal sa aming dalawa. Pinapanood ang aming pagbabago na may paghanga. Antonina, kailangan kong umamin ng isang bagay. Sabi niya, nagbubuhos ng pangalawang tasa ng tsaa. Sa una, naisip ko na ikaw ay napakamalupit kay Angelica. At ano ang iniisip mo ngayon? Ngayon naisip ko na ikaw ay ang pinakamatalinong ina na nakilala ko. Tingnan mo ang iyong anak. Talagang tingnan mo siya. Ito ay totoo. Ang Angelica na nasa sala na nag-aaral, para sa kanyang mga exam, ay ganap na iba sa isa na umalis patungo sa Europa ilang buwan na ang nakalilipas. Ang Angelica na ito ay may katahimikan na nagmumula sa loob. Isang kumpiyansa na batay sa kanyang sariling tagumpay, hindi sa material na pag-aari. Alam mo ba na nakita ko si Angelica sa grocery kahapon na bumibili ng gulay para sa isang pamilya na tinutulungan niya sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Hindi niya sinabi sa akin. At nang tanungin ko siya kung bakit ginagamit niya ang sariling pera sa halip na budget ng gobyerno, sinabi niya sa akin na ang ilang bagay ay hindi maaring sukatin sa opisyal na budget. Sa gabing iyon, naghapunan kami ni Angelica sa beranda. Isang bagay na naging tradisyon. Ito ay aming oras upang pag-usapan ang araw, planuhin ang kinabukasan, at simpleng mag-enjoy sa isa't isa. Nanay, natanggap ko ang isang napakakakaibang liham ngayon. Sabi niya, hinihiwa ang kanyang salat. Mula kanino? Mula kay Eduardo. Ang aking mga kalamnan ay nanigas. Eduardo, sumulat siya sa iyo. Mula saan? Mula sa bilangguan sa France. Tila, siya ay hinatulan ng 2 taon para sa pandarayang kasal. Sa liham, sinasabi niya na pinagsisisihan niya ang lahat na ginawa at gusto niyang humingi ng tawad sa akin. At paano mo nararamdaman tungkol dito? Sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Walang galit, walang kalungkutan, walang pagnanasa para sa paghihiganti. Ito ay parang ang bahaging iyon ng aking buhay ay nangyari dekada na ang nakalilipas, hindi buwan na ang nakalilipas. Susulat ka ba pabalik? Hindi. Hindi dahil kinamumuhian ko siya, kundi dahil wala nang sasabihin. Ang Angelica na nagpakasal sa kanya ay wala na. Ang Angelica na ito ay walang pag-uusap sa kanya. Nagulat ako sa maturity sa kanyang boses. Ang babae na nakaupo sa harap ko ay nagdevelop ng panloob na lakas na nagmula sa pagtama sa pinakailalim at pagbangon ng mag-isa. Alam mo kung ano ang itinuro sa akin ng buong karanasang ito, Nanay. Ano? Na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang isa na nagsasabi sa iyo ng gusto mong marinig. Ang tunay na pag-ibig ay ang isa na nagtuturo sa iyo ng kailangan mong matuto. Kahit masakit ito. Ito ay isang mahirap na aral na matuto, ngunit kinakailangan. Si Eduardo ay nagsabi sa akin ng gusto kong marinig. Ginawa niyang espesyal ako. Kumbinsido niya ako na deserve ko ang buhay ng karangyaan ng walang pagsisikap. Itinuro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa mahirap na trabaho, respeto, at tunay na relasyon. Sa gabing iyon, pagkatapos pumunta si Angelica sa kanyang silid upang mag-aral, umupo ako sa beranda ng mag-isa, tinitingnan ang mga bituin, at iniisip si Roberto. Nangako ako sa kanya na alagaan ko ang aming anak. At sa wakas ay naramdaman ko na natupad ko ang pangakong iyon sa tamang paraan. Hindi ko siya inalagaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera kapag kailangan niya. Inalagaan ko siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Hindi ko siya iniligtas sa pamamagitan ng paglutas ng kanyang mga problema. Iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na matuto na lutasin ang mga ito ng mag-isa. Kinabukasan ay linggo, at pinlano naming bisitahin ang bahay sa dalampasigan ng magkasama sa unang pagkakataon mula nang bawiin ko ito. Hindi gustong pumunta ni Angelica noon, na sinasabi na kailangan niya ng oras upang iproseso ang lahat na nangyari. Handa ka ba? Tanong ko sa kanya habang sumasakay kami sa truck. Sa tingin ko, ang biyahe ay tahimik ngunit comfortable. Nang dumating kami, tumayo si Angelica ng sandali sa truck. Tinitingnan ang bahay kung saan kami gumugol ng maraming tag-init ng pamilya. Mukha itong eksaktong pareho, sabi niya sa wakas. Ang ilang bagay ay hindi nagbabago, ngunit ang iba ay. Ako ay hindi ang parehong tao na nagbenta ng bahay na ito. Pumasok kami ng magkasama. Ang bahay ay malinis at maayos, eksaktong tulad ng pinanatili namin ni Roberto sa loob ng maraming taon. Naglakad si Angelica sa bawat silid. Hinahawakan ang mga muebles at tinitingnan ang mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Nanay,
Gusto kong humingi ng paumanhin. Humingi ka na ng paumanhin, mahal. Hindi, gusto kong humingi ng paumanhin lalo na para sa bahay na ito. Hindi lamang para sa pagbebenta nito, kundi para sa pagbabawas ng lahat ng aming alaala ng pamilya sa isang transaksyon sa komersyo. Pinatawad na. Ito ang bahay ay kumakatawan sa 40 taon ng tag-init ng pamilya, ng mga kaarawan, ng Pasko. Binuo ni tatay ang beranda na iyon sa kanyang sariling mga kamay. Ikaw ay nagtanim ng hardin na iyon. Natuto akong lumanggoy sa beach na iyon. At ginawa ko itong lahat na pera upang pundohan ang pakikipagsapalaran ng isang walang kwentang lalaki. Umupo siya sa sofa kung saan nagbabasa si Roberto sa umaga ng linggo. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa akin? Ano? Na nang ibenta ko ito, wala akong naramdaman. Ito ay isa pang ari-arian lamang. Ngayon na narito ulit, nararamdaman ko si tatay sa bawat sulok. Naririnig ko ang kanyang tawa, naamoy ang kanyang kape sa umaga. Nakikita ang kanyang salamin sa pagbabasa sa mesa. Narito siya, Angelica. Lagi siyang narito. Alam ko. At alam ko rin na siya ay proud sa kung paano mo hinawakan ang lahat nito. Ginugol namin ang buong araw sa bahay na nagluluto ng magkasama. Naglilinis at nag-aayos ng maliit na detalye. Ito ay parang isang ritual ng muling pagkakonekta. Hindi lamang sa lugar, kundi sa mga halaga na kinakatawan ng lugar na iyon. Nang magsimulang lumubog ang araw, umupo kami sa beranda na binuo ni Roberto, tinitingnan ang karagatan. Nanay, may proposal ako. Ano iyon? Gusto kong gawing pansamantalang kanlungan ang bahay na ito para sa mga babae na umaalis sa sitwasyon ng domestic violence. Isang lugar kung saan maaari silang manatili habang muling binubuo ang kanilang buhay. Ito ay perpektong proposal. Magugustuhan ni Roberto ang ideya na ang kanyang bahay sa dalampasigan ay magsisilbi upang tulungan ang iba pang pamilya. Sa tingin ko ay magandang ideya iyan, mahal. Pwede nating gamitin ang ilang mapagkukunan ng foundation upang panatilihin ito. At maaari kong pangasiwaan ang programa sa pamamagitan ng aking trabaho. Sigurado ka ba na gusto mong gawing iyan ang aming santuwaryo ng pamilya? Nanay, ang pinakamahusay na santuwaryo ay ang mga ibinabahagi. Lagi nang sinasabi ni tatay na ang bahay ay hindi tunay na tahanan hanggang hindi ito nagbubukas ng pinto sa iba pang tao na nangangailangan ng pagmamahal. Tama siya. Si Roberto ay laging mapagbigay sa aming tahanan. Nag-iimbita ng mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay na nangangailangan ng lugar na titirahan. Umuwi kami sa gabing iyon na may bagong proyekto at ganap na nabagong relasyon. Hindi na kami ina at anak na pinag-isa ng obligasyon o pangangailangan. Kami ay dalawang babae na may kamalayan na pumili na bumuo ng buhay ng magkasama batay sa pagmamahal, respeto, at karaniwang layunin. Sa gabing iyon, bago matulog, kausap ko si Roberto ng tahimik. Nagawa natin ito, mahal ko. Sa wakas ay naiintindihan ng aming anak kung ano ang tunay na mahalaga. At sa unang pagkakataon mula ng kanyang kamatayan, naramdaman ko na sumagot siya sa akin. Lagi kong alam na gagawin mo. Kayong dalawa ay mas malakas kaysa sa inyong iniisip. Dumating ang hustisya hindi bilang paghihiganti, kundi bilang edukasyon, hindi bilang parusa, kundi bilang pagbabago. At sa huli, kami ay payhong nakuha ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakuha namin ang isang tunay na relasyon na binuo sa matibay na pundasyon na walang hinaharap na krisis na makakasira. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At sa aling lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang ipagpatuloy ko ang pagdadala ng higit pang kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang dalawang bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. May napakarami pa sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na kwento ng buhay na may pagmamahal at respeto.